Magandang araw po mga kapatid. Para po sa ating maikling devotion, puntahan po natin ang awit, chapter 37, verse 25. Sabi po dito, ako'y naging bata at ngayon'y matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kailanman na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Amen po. No? So napakaganda po ng sinabi po na ito ni King David, na kahit kailan ang matuwid ay hindi pinapabayaan ng Diyos at ang kanyang mga anak ay hindi kailangan mamalimos ng pagkain. No? Para po mas madali po natin maintindihan, hatiin po natin to sa 3 puntos. No, point number 1 po, God faithfulness is proven. So sabi po again sa talata kanina, ako'y naging bata at ngayon'y matanda na. So ito po ay tumutukoy sa lifetime experience po ni David. Hindi lang po ito theory, kundi ito po ay kanyang personal na testimony. No, personal testimony niya ng katapatan po ng Diyos. And point number 2, the righteous are never forsaken. So sabi po kanina sa talata, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon. So ang pagiging matuwid po dito ay hindi po ibig sabihin na perfect po tayo. Dahil imposible po yun. Imposible po na maging perfect tayo. Kundi ang ibig sabihin po ng pagiging matuwid ay namumuhay po tayo na meron tayong tamang relasyon sa ating Panginoon. At hindi rin po ibig sabihin walang trials. Kahit po may mga trials, makakaasa po tayo, hindi tayo iiwan ng Diyos. Nung nasa wilderness po ang mga Israelita, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Di ba, nag-provide po ang Diyos ng lahat ng kanilang pangailangan? Nagpadala ang Diyos ng mana para pagkain nila. No? Yung pagkain nila, bumababa na lang sa kanila. Nag-provide ang Panginoon ng tubig, ng cloud at ng fire. No? So, ibig sabihin po, ang Diyos ay hindi po nagpapabaya sa kanyang mga anak. Lagi po niya sinasamahan ang kanyang mga anak. At pinuprovide po niya ang lahat po ng kanilang pangangailangan. Kaya nga po, di ba, kung mababasa po natin sa Matthew chapter 6, verse 25 to 34, sabi po doon, do not worry about your life. Seek the kingdom of God, and all these things will be given to you. Amen po. No? And point number 3, God provides for His children. So sabi kayo na sa verse, ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. So this means provision and sustenance. Ang Panginoon po ang ating pong provider. Siya po ang ating tunay na source. Kaya mga kapatid, meron po ba rito na madalas po nag-aalala sa lahat ng kanilang pangailangan? No? Paano na yung mga paano na yung bill ko, paano na yung future ko, paano na yung mga yung bahay namin, paano na? No? Mga kapatid, worrying is useless. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 27, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Hindi, di ba? Wala po makakapagdagdag na kahit isang oras o kahit isang minuto sa atin, sa buhay natin, sa pamagitan ng pag-alala. Kaya mga kapatid, lagi po natin tandaan, walang maitutulong ang pag-aalala. Amen po. Hindi nito maayos ang bukas. Hindi nito maayos yung mga problema mo. Pero, ano mangyayari? Ninanakaw nito ang kapayapaan mo. At sa Matthew chapter 6 verse 32, masabi po doon, for the pagans run after all these things. No? So, ibig sabihin po, yung mga taong walang relasyon sa Diyos, sila po yung abala sa pag-aalala. Pero tayo po mga Christian, hindi po tayo dapat nag-worry. Dahil may Ama tayo nagmamahal at nagpo-provide para sa atin. At mababasa din po natin sa Philippians chapter 4 verse 19. Sabi po doon, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos. Again hindi nauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. So isipin po natin mga kapatid, yung ating Ama, siya may likha ng lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Amen? So ibig sabihin po, pati lahat po ng kayamanan sa sanlibutan ito, siya may likha, sa kanya nang galing. At ang kanyang kayamanan ay hindi nauubos. Ngayon, ikaw na bilang anak niya, mag-worry ka pa ba? Matatakot ka pa ba? Magdududa ka pa ba o mag-alilangan? Anak ka ng Diyos.
Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Kaya instead of worrying, we must trust God fully. He is faithful to provide, He is faithful to protect, and He is faithful to guide us. Amen po. At ang blessing po ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang po ito limited on money ha. Hindi lang to limited on material things. Kasama rin po ang strength, ang wisdom at favor ng Diyos. Amen po. Kaya tandaan po natin lagi mga kapatid, trust God faithfulness in every season. Do not be afraid of lack because our Father in heaven never forsake His children. Salamat po mga kapatid and kita-kits po ulit tayo. God bless.